Litsinyi, binabati kita sa pagbubuntis mo. Doktor, magkano ang abortion? Isipin mong mabuti, mahirap kang magbuntis. Kung itatapon mo ang batang ito, baka hindi ka na muling mabuntis. Oy, Heu. Nasang ospital ba ang lola? Naku, hindi ba ito yung babae? Nakasama mo nung gabing iyon? Hala? Buntis ka? Hindi ako buntis. Kung hindi buntis, bakit nasa ika? Babalaan kita, si Gu Hansong ay presidente ng Gu Corporation na may bilyon. Kung buntis ka sa kanya, Bilyonaryong presidente. Basura lang yan. Kayong mayayaman, pwede nyo bang ganyanin ang tao? Bilyonaryong presidente, laging nasa bar, nagdodroga ng sinumang gusto niya. Kadiri, presidente ng Kadirian. Nakdroga? Imbestigahan ninyo, isang buwan na ang nakalipas. Ano ba talaga ang nangyari? Doktor, ano ang sakit ng babaeng iyon? Manager Chen, wala siyang sakit, buntis lang. Talagang buntis? Ninakaw mo ang lahat ng dapat sa akin. Oy, tita. Kakita ka ulang kahit sini. Gu, yung babaeng kasama mo isang buwan na ang nakalipas. Buntis siya. Huwag kang magbiro, may sakit pa ang lola ko. Tingnan mo ito. Tingnan ka o, tingnan ka o. Ang ganda, ang ganda. Ang ganitong babae kahit buntis. Hindi naman siguradong anak ko. Dibya. Dapat maliwanag ang investigasyon. Ang lahi ng pamilya Gu, hindi dapat mapunta sa labas. Nasaan siya ngayon? Gusto ko siyang makita agad. Ay naku, hanapin mo, dalian mo ang paghahanap sa aking manugang. Ibalik mo siya, bilisan mo. Ayaw mo talagang banggitin ang babaeng iyon. Kayong dalawa. May hindi ba kayo pagkakaintindihan? Walang pagkakamali. Ako lang ang nagkamali ng pagtingin sa tao. Manager Chen, nakuha na namin ang footage. Isang buwan na ang nakalipas. Si Huang ang gumawa nito. Binigyan niya ng droga si Litsinyi. Pagkatapos, nagkataon lang na. Pumasok siya sa kwarto ni Manager Gu. Kaya, hindi siya nagsinungaling na droga talaga siya. Lixini, nasaan ka na ba talaga? Pag-isipan mong mabuti, mahirap kang magbuntis. Kung alisin mo ang batang ito, baka hindi ka na muling mabuntis. Doktor, nasaan ang gayon si Lixini? Nagbigay na ng resibo, nasa operasyon na para sa pagpapalaglag. Wala. Numero 18, Litsinyi, pumasok na sa operasyon. Ikap ang asawa ni Lixini, DEBA? Paano mo hinayaan na mag-isa siyang magpalaglag? Saan siya? Hinahanap ko rin siya, pinapunta ko lang siya magbayad. Tapos nawala na siya. Lixini, Kaibigan Gu, baka naman walang pera ang babae at tumakas na. Mahirap, pero iniligtas niya ang buhay ng anak mo. paano naman siya magkukulang ng pera? Nung nasa hotel ako, binigyan ko siya ng card na may 10 milyon. Ano na naman ang ginagawa niya? Hotel, card, tingnan Montagen ga. May sobre ba ng Star Hotel sa drawer? Buksan mo, tingnan mo kung may bank card sa loob. Ano ba yan? Ako ang nag-check-in gamit ang impormasyon ko. Kinabukasan, may natanggap akong package mula sa Star Hotel. Akala ka ubil lang, hindi ka upinansin. Chen Fee. Ang numero ng card ay 2665. Ang bisita sa kwarto, 8,808 ay may naiwang gamit. Pakiusap, ipadala mo pabalik sa kanya. Siege 8808 Chen Faihe. Ipinadala niya pabalik ang card. Chen Fee. Kuya Geu, mali ako. Ako ang dahilan ng hindi pagkakaunawaan ninyong dalawa. 1 milyon. Ito na ang bayad sa aking pagkakamali. Ayaw ko sa maruming pera mo, huwag mo akong insultuhin. Pasensya na, pasensya na. Baby. Nagdesisyon na ang nanay. Kahit na ang tatay mo ay isang gago, hindi ko kayang tanggihan. Ang pagdating mo sa mundong ito. Ito lang ang pagkakataon kong maging ina. Sisiguraduhin kong mapoprotektahan ka. Walang hiya ka.
Ang lalaking inihanda ko para sa iyo, ayaw mo. Gusto mo pa sa labas mangakit ng ibang lalaki. Jiabao, hatakin mo siya pabalik. Excuse me, nakita niyo ba ang isang babaeng 20 taong gulang? Mataas ang buhok, green na shirt, black frame na salamin. Walang lente. Vala e. Wala ba? Vala talaga. Gu Hansong, tulungan mo ako. Binigay ko na ang 50,000 sa pamilya nyo. Ano ba ang ibig sabihin nito? Iluluko mo ako? Buntis ako. Tingnan natin kung paano mo ako ibigay. Ikaf, ginawa mo talaga ang isang bagay na walang hiya. Hindi man lang kayo nagtanong kung ano ang nangyari sa akin sa labas. Talaga bang nanay kita? Dati ako ang nag-alaga sa iyo, ngayon ginawa mo. Ang isang bagay na walang hiya, paano pa kita tratuhin? Lixinyi, ikaf pa talaga ang anak ni mama? Pa sa akin ka lang ipinanganak. Kung hindi ka magpapakasal kay Kuya Wang, saan ako kukuha ng pera? Pa mag-asawa? Kung hindi, tawagin mo na lang yung lalaki mo para magbayad. Basta't payag si Tsinyi na ipa-abort ang bata. Pakakasalan ko siya. Tara, sumama ka sa ospital. Ayaw ko, bitawan mo ako. Gu Hansong. Hindi ako pwede pakasal kay Wang Nagago, lalo na't hindi ako pwede mawala ng anak. Kailangan kong gamitin ang pangalan mo. Ang anak ko, hindi pwedeng ma-abort ang ama ng anak ko. Ay sigo ng Gu Corporation. Gu Hansong. Boss Gu, nakita na sa CCTV yung kotse na yun. Dinala sila pabalik ng Taoyuan Village. Gusto nilang ipa-abort ang bata. Tara na. Tumahimik ka. Ma, sabi niya yung lalaki niyang kalye. Ay si Gu Hansong. Li Xinyi. Ang yabang Montag, libre lang mangarap no? Tigil mo yung mga yan, sumama ka sa akin. Ma, huwag na sa ospital. Sayang pera, ako na bahala. Mabilis at mura lang ito. Ang kapal na mukha mo, nangangagat ka pa. Malandi ka, nangangagat ka ng kuya mo. Ngayon, kung hindi ko ipa-abort yung nasa tiyan mo, hindi ako Li. Yung pera, hindi ko na kailangan. Ang bait mo talaga, Wang, ikakasal na. Bilisan mo, gaano pa katagal? Malapit na si Boss Gu. Pero sa entrance lang ng village pwede bumaba. Pasensya na. Ikaw ang naglagay ng gamot sa akin. Pasensya na. Mahal. Nakuha na ang 500,000. Huwag kayong lalapi. Pag lumapit kayo, tatatalon ako sa ilog, patay ako sa harap nyo. Walang puso ang pamilya, lalaking salbahe. Ganito na lang ang buhay ni Lixinyi. Anak, magkita na lang tayo sa langit. Lixini. Nandito ka rin para pagtawanan ako. Lixini. Pasensya na. Kasalanan ko, nagkamali ako sa'yo. Nalaman ko na ang totoo. Pagbibigyan kita. Habulin niyo siya. Asawa siya ng presidente ng Gu Corporation. Pag may nangyari sa kanya, kasama kayo. Hawakan mo ako. Gu Hansong, pwede ba kitang pagkatiwalaan? Lixini. Hindi na kita pakakawalan ulit. Nanay, ito talaga ang bilyonaryong presidente na si Gu Hansong. Naku, siguradong patay tayo ngayon, nanay. Kayo ang may gawa nito. Bayaw, malaking pagkakamali lang ito, pagkakamali. Kung alam lang namin na buntis siya sa'yo, hindi sana namin. Anong kinalaman ng pagbubuntis dito? Yabaw. Hindi kayo karapat-dapat maging pamilya niya. Ito. Siya ang nagpilit na pakasalan ang kapatid ko. Libin. Dalhin niyo siya.
Siraan niyo siya. Masasama ang puso ng pamilya nila, wala akong kinalaman. Ihanda ang kotse, pupunta tayo sa ospital. Presidente Gu. Ikaw na ang bahala. Nangahas kayong tratuhin ng ganyan ang asawa ng presidente. Suntukin ninyo. Ava naman. Yabaw. Ito ang 1,000,000 para sa gamot. Kung susubukan niyong lumapit uli sa asawa ng presidente. Hindi lang bali ang paa niyo ang kapalit. Anak. Nanay, pasensya na sa'yo. Para sa bata. O para sa akin. Buong gabi ka dito. Hindi. Kakarating ko lang. Nakita kong tulog ka pa kaya. Na pala, okay lang ang bata. Dugo ka dahil nasugatan ang binti mo. Kaya, para sa bata mo ako iniligtas. Siyempre hindi. Gu, kakagawa lang ng DNA test. Talagang anak mo ang dinadala niya. Nagdududa ka na hindi anak mo ito. Ako ang nagpasyang magpa-test para sa ikabubuti mo. Paano kung hindi? Ano ba tingin mo sa akin? Kaya, kung walang bata, patay na ako ngayon sa bahay. Xini, ako ang lola ni Songa. Buntis ka ngayon, hindi ka pwedeng magalit. Kahit hindi ka buntis. Papakasalan ka pa rin namin sa pamilya Gu. Gutom ka na? Sini, mula ngayon, hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa ating mga anak. At lalo na sa'yo, hindi ko hahayaang may masaktan ka. Una mong binigyan ako ng gamot. Tapos ngayon nag-aalala ka sa akin. Hindi ko kailangan ang peking pagmamahal mo. Hindi, malaking pagkakamali lang ito. Tingnan mo, Tak. Bilisan mong humingi ng tawad kay Ed. Pasensya na, ako ang naglagay ng gamot kay MS Lee. Hindi lang sa kanya, marami pa akong babaeng nilagyan ng gamot, patawarin mo na ako. Nilagyan ko ng gamot, pakawalan mo na ako. Wag, please. Si Huang ang naglagay ng gamot sa iyo noon. Habang dinadala kanya sa motel, nakalaya ka, at tumasok sa kwarto ni Kuya Gu. Tama na, huwag mo nang isipin ang masasamang alaala. Mukhang, nagkamali rin ako kay Guhanso. Si Arya. Bakit ako nilinlang ni Arya? Pasensya na. Ako rin ang nagkamali sa iyo. Kung ganon, quits na tayo. Lola Gu, salamat sa inyo sa pagligtas sa akin. Pero hindi ako papasok sa pamilya Gu dahil lang sa mga bata. Huwag kayong mag-guilty, sabi ng doktor. Mahihirapan akong magbuntis, pinili kong ilabas sila. Ako na ang bahala sa kanila. Xini. Anong hinihintay mo, Tak? Sunduin mo siya ngayon din. Sini, ngayon, hindi na kita hahayaang mawala sa akin. Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako, tatawag ako ng pulis. Bitawan niyo ako. Mga tauhan to ni nanay, no? Madam, Tumalis. ako ito. Huwag kang matakot, nag-alala lang ako sa kaligtasan mo. Kaya napilitan akong gawin ito. Drive. Binabalaan ko kayo, illegal itong pagdakip ninyo. Ano ba naman kayo? Paano niyo siya pwedeng pilitin?
Hoy bossku, hindi ito ang. Huwag kang magpanggap. Kung hindi mo sinabi, hindi sila maglalakas loob na dakpin ako. Bilis, humingi ng tawad kay madam. Pasensya na po, madam. Kailan ko sinabing ako ang madam? Huwag ko yan. Kseniha. Hansong ha, pinapabalik ka niya. Para sabihin sa'yo ang isang bagay. Noong unang beses kitang makita, ako'y... Sa totoo lang. Ako, noong unang beses kitang makita, ako'y... Nahulog na sa'yo. Ito para sa'yo. Nahulog na sa'yo. Ano? Ako'y nahulog na sa'yo. Siya'y nahulog sa'yo. Kahit nabuntis ka man o hindi. Handang-handa akong alagaan ka. Xinyi, ang iming Hansong ha. Hindi siya babayero, bukod sa'yo, sa loob ng maraming taon. Wala siyang interes sa ibang babae. Ako si Lola ha. Naghinala pa nga ako kung siya at si Jen Fei ay. Lola, huwag mong sabihin yan. Ikaw na bilyonaryong presidente, makapangyarihan sa negosyo. Bakit ang clumsy mo sa panliligaw? Ikaw ha, manatili ka lang sa Gu family para sa iyong pagbubuntis. Kapag medyo gumaling ka na. Ang kasal mo at ni Songer, ako na ang bahala. Lola, alam kong mabuti ang intensyon mo, pero hindi ba't sinabi ko na? Hindi ako magpapakasal sa Gu family. Hindi Montag pa gusto si Songer? Lola, nag-aaral pa ako, may sarili akong plano sa buhay. Wala ang kasal doon. CJ, maghihintay ako sa'yo. Ay naku, sig, huwag muna natin pag-usapan ang kasal. Ako si Lola ha, matagal ko nang gustong magkaroon ng apo na babae. Ngayon, ituturing kitang aking apo sa tuhod. Manatili ka na lang sa Gu family, ano? Lola, ano ba yan? Ano es ating Montag, Xinyi? Matutulungan mo ba ako, Lola, sa aking hiling? Lola, kung hindi mo ako tutulungan, ituturing mo pa siyang apo. Magiging kapatid ko na siya. Ang tanga-tanga mo, ito'y para sa'yo. Para manatili siya. Lola, parang nauuhaw ako. Bilisan mo at bigyan ng tubig ang iyong kapatid. Kapatid, ako bilang kuya nagpakita. Okay lang. Anak, baka ang tatay mo ay mabuting tao. Xinyi, tikman mo ang nutritious congee na ginawa ko para sa'yo. Songer, inapi Montag ang apo kao. Lola, kung sana, pamilya kita. Pamilya ka namin. Sini, mula ngayon ang pamilya Gu ay pamilya mo na. Nanay, talaga bang anak kita? Mas mabuti pa ang trato sa akin ng mga hindi kakilala. Ikaw, ganyan ka sa akin. Pasok na ako sa eskwela. Hindi ka na kailangang pumasok sa eskwela. Madam, ito ang mga pinakamahusay na profesor sa bansa na hinanap ni Presidente para sa'yo. Mula sa iba't ibang asignatura. Dito ka na lang mag-aral sa bahay. Hindi na. Pangkaraniwang babae lang ako, hindi ko kayang tanggapin ang ganitong trato. Karapat dapat ka talaga. Pero kung masanay ka sa eskwela, at sa pakikisama ng mga kaklase, hindi kita pipilitin na magbago. Pero kailangan mong magpahinga ngayon. Kapag gumaling ka na, saka ka na lang bumalik sa eskwela, okay? Libin, pumunta ka sa eskwela at magpaalam ng ilang araw para sa kanya. Si! Xinyi, alam mo ba kung ano ang ginagawa ni Lola kapag malungkot siya? Ano? Ilabas ang lahat ng pinakamaganda. Xinyi, alin ang gusto Montag?
2 milyon ang mahal, Lola. Ayoko. Bibilhin nyo ba o hindi? Kung hindi, huwag nyong isuot. Mazira. Hindi nyo kayang bayaran. Buong mall ay pagmamayari ng Gu Corporation. Ang lakas ng loob mong bastusin si President Gu at ang asawa niya. President Gu. Lola, Madam. Pasensya na, nagkamali ako. Xinyi, hindi ka makapili? Hindi na, ipakita na lang lahat, uwi natin. Sige Lola. Regalo sa kanya. Noong nakaraan, may nakita akong magandang damit. Paano mo nalaman na gusto ko ito? Alin ang gusto mo? Ha? Ay naku, ang mga milyon-milyon kong ari-arian, hindi man lang katumbas ng isa mo. Tsokolate. Anak, sa wakas nagbukas ka na ng iyong isip. Masarap. Ay naku, nakalimutan ko ang pinakamahalagang bagay. Tara na. Kamusta? Ang kabuuang gastos ay 800,000. Ang mahal naman. Lola, wag na lang, ibabalik ko na lang. Lahat ay iswipe sa card. Gut Song. Pwede bang tulungan Montag ako? Ako na ang kukuha. Ang mga babae kapag namimili, hindi dapat sila ang nagbubuhat ng mga gamit. Okay lang, hindi naman ganun kalaki ang halaga. Lola, hanggang dito muna ngayon, hindi na talaga ako makalakad. Bata ka pia, napapagod ka na? Lola ko, hindi pa ako nasisyahan. Sana, Lanan. pasanin Montag Zixini. Pasanin mo siya. Lola, ako ay isang bilyonaryong presidente. Ang sarili mong asawa, ano ba ang ikinahihiya mo sa pagpapasan sa kanya? Binibigyan ka ng lola ng pagkakataon. Lola, kailan pa ako naging asawa ako? Umakyat ka. Lanan. Ikaw, bakit ka nandito? Hindi tayo pwedeng matulog. Italian, pakihanda ng paa para sa binibini. Oo. Ang iyong asawa. Ikaw ang gumawa. Elian, masahe mo ang aking balikat. 8. Maghugas ng paa. Siya, ang bilyonaryong presidente ay maghugas ng paa para sa akin. Masakit pa ba ang paa mo? Mas okay na.
Akala ko sa amin lang sa Taoyuan Village gumagamit ng damong panghugas ng paa. Akala ko sa Taoyuan Village lang meron ito. Ang damo ay pinakuha ko kay Libin mula sa Taoyuan Village. May iba ka pa bang gusto sabihin mo sa akin? Said, wala. Said, hindi ko inakala na siya pala ay mabait. Tapos na ang paghugas. Humika ka. Ah, dahan-dahan lang. Gu Hansong, salamat sa pagligtas mo sa akin. At pinatira mo ako sa Gu family para magpahinga. Hindi. Yun hanggang dito muna ngayon, salamat. Matulog. 委员长，有啥子不舒服你要说噻，我在你身上花了好多钱了。你要是有个3长2短的， Xini, bakit ka nandito? Ikaw ba at sila ay? Ako, Siyempre, ang young mistress. Xini Nalulungkot ka sa bahay habang nagbubuntis, kaya naisip kong humanap ng kasama mo. Nakapareho mo ng edad bilang yaya. Nitong mga nakaraang araw, marami akong in-interview. Si Eria naman, matalino. At kababayan mo pa, kaya dinala ko na siya. Hindi ko inasahan na magkakilala pala kayong dalawa. Kaya hayaan mo na siyang manatili para samahan ka. Salamat po, Lola. Sisikapin kong gawin ang trabaho ko ng maayos. yung pangyayaring binigyan mo ako ng gamot 1 buwan ang nakalipas, hindi pa kita nahanap. Para pagbayarin, ikaw pa ang nagpakita dito. Sandali, Lola. Kung maghahanap ng yaya para kay Xini, dapat may diploma. At pareho ang kalidad at ugali, hindi yung kahit sino na lang. Ang ipapasok sa bahay. Hoy Gu, kuya. Kung para sa akin ang yaya, ako na ang magdedesisyon, pwede ba? Kilala ko si Eria at kababayan pa namin. Hayaan mo na siyang manatili. Si, ikaw ang masusunod. Salamat po, Lola. Salamat, young mistress Xini. Hindi ako young mistress. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang balak mo. Nagtatrabaho, nung araw na dinala ka ni Boss Gu. Ginaba sa akin ni Boss Fang yun. Nahihiya na akong magtrabaho doon. Ang gumagawa ng masama sa sarili din babalik. Kumusta ka naman? Mukhang hindi pa alam ni Lixini ang ginawa ko sa kanya. Okay lang, ngayon nagiging yaya ako sa Gu family. Masaya naman. Ang swerte mo, hindi ko inakalang magkakatuluyan kayo ni Boss Gu. At naging magkasama. Lixini, ikaf lang ay. Nagdalang tao ng anak ng Gu family, kaya nakuha mo ang lahat ng ito. Kung ayaw mong maging yung mistress, ibigay mo na lang sa akin. Bumalik na si Gu, alalayan kita papasok. 李奶奶，我就是找李想借个钱，找李想借钱。想法，李奶奶， Xini, 这块就不对了。 Ako ito, ako si Xini Psiloni. huwag mo akong iwan. 我在家的。 Hindi kita Ivan, basta't ako rin. Nagdadalang tao ng anak ni Gu Hansong. May pagkakataon akong maging asawa ng pamilya Gu. 你先给你奶奶说清楚，我就是跟你借个钱，没别的想法。 Hindi ikaw si Lixini. Xini, huwag kang mag-alala, lasing lang si Gu. Labas ka na at ayusin ang kusina. 老潘大少爷，我就是跟你借个钱，你要是再乱说，我跟你急。别大少，我问你，男人哪来的？咋啦？我一个寡妇，捡个男人去玩噻。不要脸！男人呢？我这要看我，什么人能比得上大少爷？ Uminom ka ng tubig. 羊毛嘞，真不比大少爷大。
Sini, huwag mo akong iwan. Ayaw ko ng kapatid, gusto ko si Sini. Hindi dahil nagdadalang tao ka kaya kita gusto. Huwag mo akong iwan. 他以前绑过我噻，我总不能这次不救嘛。 Yung bagong dating na kababayan. Layuan mo siya, hindi ako kampante sa kanya. Lixini, lahat ng meron kan gayon. Dapat akin yan. Litsini, hindi kita papayagang magtagumpay. Oy, tita, nakuha mo na ba yung gamot? Papadala ko si Jabao bukas para dalhin sayo. Yung malandi na yan, dahil sa kanya. Nasira ang paa ni Jabao, gusto pa niyang maging mayaman. Iwan ang pamilyang ito, pumasok sa mayamang pamilya. Hindi ganoon kadali, hindi madaling makisama sa mayaman. Simple lang si Tsini, hindi niya kayang labanan sila. Nag-alala talaga ako, baka maligaw si Tsini. Huwag mo akong ipagkanulo, huwag kang magkunwari. Binayaran kita, gawin mo ng maayos. Ipagiganti mo si Jabao. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Kung hindi maalis yung bata sa tiyan niya, hindi ako makakapayag. Kanino ka tumatawag ng ganitong oras? Xini, kailan ka dumating? Bakit ka pa tumatawag ng ganitong oras? Tumawag ako sa kaibigan kong doktor. Bibili ako ng gamot pampakalma at pampatibay ng bata. Talaga? Salamat. Yung pampalaglag na ito, kahit sino hindi makakaalam. Litsini, kapag nawala ang anak mo, hindi ka titirahin ng pamilya Gu. Sini, ito ang ginawa ko para sayo. Lugaw pampakalma at pampatibay ng bata, tikman mo. Ang bata mo pa, first time mong mabuntis, sabi ng doktor. Kailangan mong magpahinga ng maayos. Tikman mo ang bango. Ang bango. Litsini, sa pagkakataong ito, wala ka ng takas. Sini, kainin mo ito. Luto gamit ang inasnan na isda mula sa amin. Yung mga pasalubong na binigay ko sa'yo noon, na itago mo pa pala. Mas gusto ko pa rin ang lasa ng mga produkto mula sa amin. Tikman mo rin. Hindi na. Ginonggu, ito po ang hinihiling ninyong sariwang isda mula sa Taoyuan Village. Nabili ka o na po. Ay, ipakain mo sa kusina at gawing lugaw para kay Mrs. Hoy, teka. Ipakain mo sa 5-star chef. Ang sarap. Lixini, hintayin Montag ako. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Jabao. Yung 1 milyon na bayad sa ospital na binigay ng pamilya Gu noon. Kulang pa yun. Habang pinahalagahan pa siya ng pamilya Gu, kukunan ko muna siya ng pera, tapos papakunwari kong nagpalaglag siya para. Sukang-suka na sa kanya ang pamilya Gu at pauwiin siya. Ganito ka. Lixini, tunay ka bang anak? Mas malupit pa ang nanay mo. Sige, tita. Titiyakin kong si Lixini. Tsini, tumawag sa akin si tita. Hindi ako ang nagsabi, alam niyang nagtatrabaho ako rito. Naku, hindi naman kayo magtatagal na magtampuhan ng ina at anak. Pag-usapan niyo na lang para maayos. Paano kung ganito ang nanay mo? Isang nanay na itinulak ka sa kapahamakan at pinilit kang magpakamatay. Tsini, huwag kang mag-alala. Baka gusto mong pakinggan muna ang sasabihin ni tita. Tsini, alam kong nakatira ka na. Sa bahay ng pamilya Gu. Naisip ko, magandang kinabukasan ito para sa'yo. Hindi kita pakikialaman. Diretsuhin mo na. Ano ba ang gusto mo? Tsini, naghahanap ng bahay ang kuya mo ngayon. Pwede bang tulungan mo siya ng konti? Alam ko na. Hindi dapat ako umasa sa'yo. Nanay mo ba talaga ako? Litsini, kung gusto mong mapangasawa ang pamilya Gu, dapat magaanan muna ako. Huwag mong isipin hindi kita kayang kontrolin. 3 milyon, ibibigay ko sa'yo ang birth certificate mo. Mula noon, ang mga bagay mo. Hindi ko na pakikialaman. Sasabihin ko sa'yo, noong nakaraan, ang mga tauhan ni Guhansong, nasugatan ng kuya mo, ang 1 milyong pampagamot ay hindi sapat. Bigyan mo pa ako ng 3 milyon, kung hindi, isisiwalat ko ang pagbebenta mo. Tingnan natin kung gusto pa ni Guhansong sa iyo. Ma, bakit hindi ka humingi na mas marami? Kung humingi na masyadong marami, baka ayaw ng pamilya Gu, ano ang gagawin? Hindi lang pera ang gusto ko. Gets KO na yon. Gagawin nating imposibleng makabalik si Litsini.
Pagbibenta. Hindi ko sinabi yan, gawa-gawa lang ni tita. Sini, huwag kang mag-alala, kahit medyo masakit ang sinabi ni tita. Pero tama naman ang sinabi niya, tingnan mo. Kailangan mo ng household register para ikasal at gumastos ng pera para matapos na ang masamang pamilyang ito. Hindi ka naman lugi, lalo na't mayaman ang pamilya Gu. Naku, Xini, huwag kang matako, sasamahan kita. Sigurado akong hindi ka apihin ni tita. Hoy, Hansong, gusto kong humiram ng pera sa iyo. Magkano ang kailangan mo? Gusto ko ng 3 milyon. Para saan ang pera? Para sa kalayaan ko. At tuluyang magpaalam sa pamilyang iyon. Sasamahan kita. Hindi na kailangan. Ito ay pagpapaalam sa nakaraang 20 taon ng buhay ko. Ako na lang ang pupunta. Sa wakas, nahuli na rin. Ito ang 3 milyon. Walang kulang. Nasaan ang household register? Ma, tingnan muna natin ang pera. Matalino ka pala. Alam mong tignan muna ang pera. Pero, kailangan mong sagutin muna ang tanong ko. Hindi mo ako tunay na anak, tama ba? Xini, ano ba ang sinasabi mo, Tak? Paano naman pwedeng hindi ako ang tunay mong nanay? Litsini, ano ba ang pinagsasasabi mo? Ako ang kuya mo, siya ang nanay mo, anong karapatan mo? Pa magsalita ng ganyan? Wala kang karapatan dito. Sa mundong ito, paano may nanay na ganyan? Hindi siya karapat-dapat maging tao. Ang mga anak ng iba ay minamahal. Ikaw at siya, itinuring lang akong kasangkapan para kumita. Tama, hindi ako ang iyong tunay na ina. Ako ang kumuha sa iyo. Walang kwentang bagay ka, hindi karapat dapat maging anak ko. Ang daming taon, kinain mo, ininom mo, hindi mo babayaran? Talaga nga. Magkasama kayo mula pagkabata. Ako lang ang inaapi ninyo, tama ba? Li Xini, Pinakain kita ng malaki, ngayon malakas ka na. Gusto mong lumaya sa akin, panaginip lang yan. gusto mong maging phoenix, Li Xini. Huwag kang mag-akala, wala akong pakialam. Anong mayamang manugang ang gusto ko? Ay ikaw na gumagapang sa aking palad, hindi makakatakas. Ang binti ng anak ko, dahil sa iyo nabali. Gusto kong alagaan mo siya habang buhay. Tita, ano ang gusto mong gawin? Li Xini, huwag kang matako. Huwag kang magkunwari. Alam kong magkakasama kayo. Gusto ninyo ng pera? Buksan ninyo at tingnan. Lahat ay patay. Ano? Ang tanga mo, kitang-kita ang kasamaan sa mukha mo. Paano ko hindi malalaman? Oy, tita. Nakuha mo na ba ang gamot? Sige tita, siguradong papuntahin ko. Li Xini sa iyo. Gamitin ang plano nila sakto para mahuli silang lahat. Ganito tayo. Kaya noong nilagyan ninyo ng gamot ang lugaw, alam ninyong lahat. Para pagtawanan ako. Ano sa palagay mo? Noong una, iniligtas kita, pinagkanulo mo ako. Buntis ako, pinag-iisipan mo paano ako saktan. New area. Ano ba ang ginawa ko sa iyo, Lixini? Kung alam mo na, bakit ka sumama sa akin dito? Kung hindi ako sumama, paano sila mahuli? Ikaw lang mag-isa, gusto mong hulihin silang lahat. Hindi mo dinala ang pera, wala akong pakialam. Dinaya kita. Gusto kong personal na patayin ang sanggol mo. Sakto, ang pera ng patay ay pwedeng ipanglibing sa kanya. Gusto ninyong mamatay. Ang pagpunta ko dito ngayon, hindi para sa anumang dokumento, gusto ko lang itanong sa iyo. Sino at nasaan ang tunay kong mga magulang? Sabihin mo ang totoo. Nang makita ko ang ulat, naluwag ang loob ko. Buti na lang wala sa akin. Ang dugo ng isang tulad mong basura. Kung hindi ko alam kung paano ibabalik sa iyo. Toma, hindi kita tunay na anak. Kailangan nyo kaming bigyan ng pera ngayon, kung hindi mo malalaman kung sino ang tunay mong magulang. Gu Hansong, ikaw ay isang bilyonaryong presidente. Ang ilang milyon ay madali lang para sa iyo.
Di ba? Sasabihin ko sa iyo, kung hindi ka magpapadala ng tao ngayon, at dalhin ang pera sa akin, papatayin kita. Tita, gusto lang malaman ni Tsinyi kung sino ang kanyang tunay na magulang. Ito ang aming impormasyon para sa aming kaligtasan. Kung hindi nila kami bibigyan ng pera, hindi nila kami hayang umalis. Huwag mong sasabihin sa kanila. Matalino ka pala, ano sa tingin mo? Ang halaga ng balitang ito, 20 milyon. Hindi, 10 milyon. Kung hindi mo ibibigay ang 10 milyon, hindi ko sasabihin kahit papatayin mo ako. Pinili nyo ang lugar na ito. Maganda naman pala. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba narinig? Gusto nang mamatay ng nanay mo. Pagbibigyan ko siya. Tsinyi, nagkamali ako sa isip ko. Hindi ko dapat sinamahan ang nanay mo. Hindi ko dapat sinamahan sila para saktan ka. Magkaibigan tayo, patawarin mo ako. Pwede ba? Magkaibigan? Magkaibigan at iniwan mo sa akin ang mga ito, magagandang bagay. Hindi ko kinain. Para sa iyo lahat. Xinyi, bitawan Montag ako, Xinyi. Narinig ko, gusto mong ibenta ang asawa para kumita ng dote. Gusto mo ng pera, di ba? Kung ganun, lunukin mo lahat. Zunot ka na. Sasabihin kao. Xinyi, Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung sino ang iyong ina. Noong mga panahong iyon, nagkataon lang akong nakasalubong siya. Hawak-hawak ka na bagong panganak. Noong mga panahong iyon, ang nanay mo ay muntik nang mamatay sa sakit. Siya ang nagmakaawa sa akin na dalhin ka. Sinabi ko rin sa kanya ang address ko sa Taoyuan Village. Pero hanggang ngayon, hindi kanya hinanap. es atingen kao. Patay na siya, di IBA? Patay na. Hindi nagsisinungaling ka. Gaya mong salbahe, paano ka magkakaroon ng pusong mag-ampon ng anak ng estranghero? Ikaw ang pumatay sa tunay na ina ni Binibini. Ikaw ang kumuha kay Binibini. Alam ko na, dahil magnanakaw ka ng bata, takot kang makulong. Kaya ayaw mong aminin ang totoo, di ba? Huling pagkakataon na. Sasabihin mo o hindi? okay lang. Kung ayaw niyang magsalita, wag nating pilitin. Malamang alam ng anak niya ang ilang bagay. Gu, wala talaga akong alam. Walang sinabi sa akin si nanay, Gu. Matandang to, ang tigas na mukha mo. Sabihin mo na ang tungkol kay Litsinyi. Bilis. Sasabihin ko na. 22 taon na ang nakalipas, 2 taong gulang si Jabao. Bigla siyang nilagnat noon. Nagpatingin kami sa manghuhula. Sabi kailangan ng kapatid na babae para mapigilan ang malas. Pero nasira na ang katawan ko. Di na ako pwedeng magbuntis kaya. Nang marinig kitang umiyak sa ospital. Ikaw lang ang sanggol sa nursery. Kaya kinuha kita. Kasalanan ko, pero di ko talaga alam kung sino mga magulang mo. Xinyi, pakyos up. Kahit papaano may naitulong ako, patawarin mo na ako. Ang kapal ng mukha mong sabihin may naitulong ka. Mula pagkabata. Puro palo at mura ang natanggap ko. Sabihin mo, saang ospital mo ako kinuha? Binibini. Base sa mga clue mula sa pamilya Li. Nakita ko ang tunay mong ina. Nasaan na si nanay ngayon? Okay pa ba siya? Dalhin niyo kami sa kanya. Dai puvideng gayon. Hindi ko siya nakita nang magkalat ako ng balita. Siya ang nagpadala ng tao para hanapin ako. Ha? Itong biyenan. Ayaw pa palang makita ang anak. Binibini, huwag kayong malungkot. Kukunin muna nila ang buhok mo. Pa sa ENA test. Sabi nila. Bukas dito tayo magkikita. Baka hindi siya dumating. Baka hindi siya yun. Tsinyi, huwag kang mag-alala. Hintayin natin ng may pasensya.
Ang tagal na ng panahon, hindi niya ako hinanap. Baka wala na siyang pakialam sa akin. Sinyi, huwag mong isipin yan. Baka ang nanay mo ay nakatira sa probinsya, wala siyang paraan. At walang kakayahang hanapin ka pag nakita natin siya mamaya. Lalo kung dalhin siya sa Gu family para makasama ka. Sa mga susunod na araw, sisiguraduhin namin na mapoprotektahan siya. Hindi ba ito ang pangunahing negosyante ng Jiangcheng, si Zhu Jinyu? Bakit siya nandito? Tatanong ko po, 20 taon na, Maran. Nahanap ka na rin ng nanay mo. Nanay. Sa mga nakaraang taon, pinagtiisan ng aking mahal na anak. Narinig ko ang anak ko dahil sa iyo, Guhansong. Maraming hirap ang dinanas. Mula ngayon, kahit sino sa inyo, huwag nang lalapit sa aking anak. nanay, hindi. Sa totoo lang, mabuti ang trato nila sa akin. Oon ga, biyenan. Ang pamilya namin Gu, palaging itinuring si Tsinyi. Bilang pinakamamahal na anak, tigil. Una, Huwag mo muna akong tawaging biyenan, pangalawa ang aking anak. Siya ay si Chumaran. Maran. Ang pangalang ito, noong ipinanganak ka. Ito ang ibinigay sa iyo ng nanay mo. Guhansong, alam kong napakagaling mo. Ikaw ang pinakamahusay na negosyante sa Jiangcheng, ayaw kong kayo. Ang lumapit sa aking anak. Hindi ko kayo minamaliit, at hindi rin ito personal. Kung ganon, bakit hindi papayag na pakasalan ni Maran ang pamilya Gu? Maganda ang pamilya Gu. Pero ang anak ko, karapat dapat sa mas maganda. Dati wala siyang pagpipilian, ngayon nandito ako. Ipapakilala ko siya sa mas maraming mayamang binata, na Kutsu. Labas tayo at mag-usap. Akala ko, sapat na ang yaman ng pamilya Gu ay ang nanay ko. Mas mayaman pa kay Guhansong. Naku, hindi ito usapin ng pera. Ang totoong nanay mo ay ang pangunahing negosyante ng Jiangcheng. Malakas ang impluensya. Kahit na ang Gu ang pangunahing grupo sa Jiangcheng, may assets na bilyon. Ngunit hindi ito maihahambing sa malalim na ugat at malawak na impluensya ng pamilyang Zhu. Walang hindi pwedeng sabihin sa harap ng mga bata. Ang ibig kong sabihin ay, buntis na siya sa anak ni Hansong. Huwag mo siyang payagang pakasalan si Hansong. Ano? Si Guhansong? May anak na? Paano mo nagawa yon? Walang pangalan, walang katayuan. Ginago mo ang aming yanan. Nanay, sa totoo lang, si Gu ang nagligtas sa akin. Sasabihin ko sa inyo, huwag ninyong gamitin ang bata para ipilit ang yanan sa akin. Ang anak ko, dahil lang sa pag-ibig pipili ng lalaki. Yanran. Sabihin mo ang nararamdaman mo. Gusto Montag si Guhansong? Gusto ko. Tama na, hindi na kailangang sabihin. Naiintindihan ko na. Chu, hayaan mo namang tapusin ni Tsinyi ang sasabihin ni Yanran. Best sa kanyang sinasabi. Gusto pa rin niya ang aming Songger. Kapag dumating ang araw, na madali na niyang masabi ang gusto. Hindi ko siya pipigilan. Sa pagpapakasal kay Guhansong. Pero na yun. Hindi pa siya sigurado kung gusto kanya ng 100%. Ipapakilala ko sa kanya ang mas maraming mayayaman. Yanran, hindi kita pahihirapan. Tingnan mo ang mundo. Kapag may pagpipilian, mas madaling matukoy. Kung anong klaseng tao ang gusto mo. Guhansong, kung talagang gusto mo, Ang amin yan, Ran. hindi ka matatalo ng iba. Siyempre naman. Binan. Nga pala, Nay. Nasaan na si Itay? 今天我班里着急，多吃点乖狗。要得。 Noong nawala ka, labis na nalungkot ang iyong ama. Araw-araw siyang malungkot. Hindi nagtagal ay namatay siya. Tay, hindi ako nakaalaga sa iyo noon. Ngayon, aalagaan ko ng mabuti si nanay. Zhendong, bumalik na si Yanran. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para bumawi sa kanya. Hahanapan ko siya ng pinakamahusay na lalaki sa buong mundo. Zinobea, Tong Batang Tu? Huwag mong isiping maagaw mo ang nanay ko at si Guhansong. Nee, Kapatid Hansong, nandito Karen pala.
Sa party ng debutante ko na inihanda ni nanay, nakasama na kita sa inuman. Kuya Hansong, noon ay marami kang naitulong sa akin. Hindi pa kita nasasabihan ng salamat. Noon ay nag-alay ako ng inumin sa iyo bilang paggalang. Wala nang ibang kahulugan, Ms. Tsu, huwag kang mag-alala. Nanay, ito ba ang et ko? Ito ang et mo, si Moran. Ito naman ang bunso mong kapatid na si Yanhong. Noong nawala ka, siya ang aking inampon. Ete, mula ngayon, magkakasama na tayong pamilya. Salamat sa pag-aalaga mo kay nanay sa mga nakaraang taon. Nga pala, second year ako sa Jiang University. Fashion design ang course ko. Saang universidad ka nag-aaral? Minsan dalawin kita. Si Yanhong ay nasa Jiang University din. Ang ganda naman. Kanina ko pa iniisip kung paano kayo magkapatid. Magkakasama sa isang universidad. Yanhong, buntis ngayon ang ete mo. Kailangan mong alagaan siya ngayong buntis siya. Anak kanino? Susmar Josep. Anak pala ni Gu Hansong. Congratulations 8. Siege, halika na, uwi na tayo. Handa na ang lahat sa bahay para sa iyo. Boss Xu. Ang asawa ng iyong master. Ms. Tsu, maayos naman ang pamumuhay niya sa Gu Residence. Huwag na natin pahirapan pa siya sa paglipat-lipat. Tama. Pamilya siya ng Ku. Natural lang na sa amin siya titira. Dapat siya ang magdesisyon kung saan siya titira. Si Gu Hansong ang nagligtas sa buhay ko. Kung hindi ako titira sa Gu Residence, parang hindi ko pinahalagahan ang kabutihan nila. Kakakita lang sa akin ni nanay. Kung tatanggi ako, siguradong masasaktan siya. Sa school na lang ako titira. Ang Jiang University Fashion Design Competition na gaganapin kada 4 na taon. Malapit nang magsimula, nagparehistro na ako. Noon pa, ang pagpanalo ng grand prize ay pangarap ko. Ayokong palampasin ang pagkakataong ito. Pero hindi ka pwedeng tumira sa school na yung buntis ka. Maraming bagay ang mahirap gawin. Okay lang. Hindi pa naman halata, hindi nila malalaman. Pwede pa akong magtanong sa mga guro at mag-research sa school. Moran, sumama ka na kay nanay sa bahay. Maglalaan ako ng personal driver para sa iyo. Tumira ka sa bahay ng Gu, ako mismo ang magiging driver mo. At mas malapit ang bahay ng Gu sa Jiang University. Ay, huwag na kayong magtalo. Sa tingin ko, mas okay ang tumira sa school. Ma, bukas pupunta na rin ako sa school para tumira. Ako na ang bahala kay Ed. Kampante na kayo, DIBA? Ma, Hansong, kampante na kayo ngayon, di ba? Siege. Sunod ako sa'yo. Pero dapat kang umuwi kahit minsan. Tingnan Montag naman. So, sanang muy Paris time. Tara. Pagdating sa school, tingnan mo, hindi kita pababayaan. Presidente Xu, welcome Paang Yang Mrs. Abahai. Ito ang aking tahanan. Yung miss, ito ang iyong kwarto. Mula nang ipanganak ka, si Presidente Tsu ay itinatago ang kwartong ito para sa iyo. Si Presidente Tsu ay may lawan mo lang noong sanggol ka. Tuwing uwi siya, pupunta siya rito para tingnan ang iyong lawan. Namimiss ka niya. Halika. Ma, tuwing kaarawan mo, naghahanda ako ng regalo para sa'yo. Lagi akong umaasang pagbalik mo. Ay tatanggapin mo ang mga regalong ito. Tingnan Montag. Ang mga regalong inihanda ko para sa'yo, gusto mo ba? Yung miss, ang mga regalong ito ay maingat na pinili ni Presidente Tsu para sa iyo. Nagkakahalaga ng 10 milyon. Hindi lang ito ang mga regalo. Bago siya umalis, ipinangako ko sa iyong ama na kapag nakita ka na, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng shares ng Chu family. Huwag mong isipin na agawin mo ang aking mana. Ma, hindi pwede. Napakamahal ito. Hindi ko kayang tanggapin. Anak ako, ang tanging tagapagmana ng Chu family. Kahit gaano kamahal ang regalo, karapat dapat ito sa'yo. Ma, hindi ko ibig sabihin yon ang ibig kong sabihin. Ako ay isang ordinaryong babae lang. Hindi ko kayang tanggapin. Ang katayuan ng isang bilyonaryo. Gusto kong magsumikap muna. At kapag kinilala na ako ng lahat, saka ko tatanggapin ang mga ito. Pwede ba?
Ma, gusto ko ito, pwede bang ito muna ang tanggapin ko? Hindi naman siguro ito mahal, no? Ang peace lock ay may malalim na kahulugan. Ito pa ang regalo ko noong isang taong gulang ako. Sige, alam kong ang anak ko ang pinakamagaling. Halika, sumama ka sa akin. Ito ang mga anak ng mayayaman. Sino ang gusto mo? Pumili ka. Hindi naman siguro, no? Si Li Jinyi ang pinakamakapangyarihang tao sa Jiangcheng. Anak ni Xu Jinyu. Tapos na. Tapos na talaga. Kung tayo ay pagagalitan ni Xu Jinyu, ang iyong pamilya Gu at ang aking pamilya Chen ay tuluyang magwawakas. Pinapunta kita rito. Para bigyan mo ako ng ideya kung paano ligawan si Xinyi. Hindi para. Maging mabuti ka sa kanya. Sobrang mabuti sa kanya. Hindi pwede. Kahit gaano ka pa kabuti sa kanya ngayon, hindi mo matatalo ang tunay niyang ina. Nanay, hindi na kailangan ang mga ito. Kailangan kong mag-focus sa pag-aaral. Kailangan kong maghanda para sa design competition. Siege, susundin kita. Ito ang mga espesyal na papel at lapis para sa disenyo. Nandito lang ako sa bahay, naghihintay ng magandang balita tungkol sa iyong tagumpay. Sa tamang panahon, ipapahayag ko ang iyong tunay na pagkatao. Nanay, paano mo nalaman na ito ang kailangan ko? Actually, pwede na akong sumama sa kotse ng kapatid ko. Hindi mo na kailangan akong ihatid. Gusto lang kitang ihatid. Ang dami mong trabaho, umuwi ka na. Paalam. Xinyi, Kuya Yihong. Congratulations. sumali ka ba sa competition kamakailan? Hoy, huwag kang aalis. Sasali ka BASA competition? Ahem. Bakit ka bumalik? Masakit ang lalamunan. Siya ang pinakamatalino sa aming paaralan. Yang Yihong. Kumusta? Sino ka? Kuya ko siya. Kuya mo. Ayokong malaman nila ang tunay mong pagkatao. Ayokong maging sentro ng atensyon sa paaralan. Kung sa loob ng paaralan, tawagin mo akong kuya. Paano sa labas? Huwag kang magulo. Hindi kita hayaang malis hanggat hindi mo ito nilinaw. Matandang. Seloso. Jinyi, narinig kong sasali ka sa Jiang University Fashion Design Competition. May engata ng KBA, maaari kitang turuan. Ayos yan. May mga tanong talaga ako sa'yo. Si. Baka gusto mo nang bumalik sa trabaho. Kuya, Unang beses din ang kuya mo na bisitahin ng eskwela. Titingin-tingin lang muna ako bago umalis. baka next time na lang, ipapasyal kita sa buong campus. Okay lang, titingin-tingin lang ako. Presidente Gu, 10 minuto na lang ang meeting. Kanselahin ang meeting. Maganda ang disenyo. Oo nga, tignan Montag, Tong Style at Tong Style. Sa paggupit ba nito, dapat ba itong lapad tapos? Mazikip. Oo ganon nga, tignan Montag, yung radius, linear alignment at iba PA. Oo maganda talaga. Yung laylayan ng dress ko. Maganda naman talaga ang disenyo nito. Diba, maganda talaga ang disenyo. Ngayon, yung lapad ng damit, yung haba diba? Zik Xinyi. Kuya, nag-aral kami, kailangan ng katahimikan. Baka gusto nating lumabas muna. Halika, samahan Montag ako.
Ako. Presidente Gu. Hindi naman ako sindikato. Mukha kang artista. Totoo yan, sabihin ka o sayo. Eh kung magsuot ka ng bikini, Siyempre hindi pwede, di ba? Tama ka diyan. Pag matagal kang nag-aaral, dapat magpahinga. Masama sa mata kung hindi. ano ba? Nag-aaral lang ako at nagtatanong. Nagsiselos ka. Kung gusto mong mag-aral, pwede kong ipatawag ang pinakamagaling na profesor sa buong bansa. Para tuluan ka. Si Senior Yihong, expert talaga sa competition na to. Baka hindi kasing experience ng professor. Mabuti nga at willing siyang turuan ako. Siyempre willing siyang turuan ka. Tsinyi, itong top design thinking ay para sa'yo. Libro ni Professor Liu Saking. Paano mo nakuha to? Ang hirap hanapin ito. Kilala ka o kasi yung may-ari NG Publishing House. Pero yung pirma ni Professor Liu, hindi ko nakuha. Ako na lang ang pumirma. Ito ay para sa'yo. Salamat. Magandang libro. Alis na muna ako. Kayo na lang mag-usap. Salamat, kuya. Sa loob ng 30 minuto, dalhin mo si Liu Siking dito. Kilala mo si Liu Siking. Pwede mo siyang dalhin dito. Hindi lang siya madadala ko dito. Kaya ko rin siyang papirmahin sa harap mo. Ang librong ito, akin na. CJ, deal. Dito po tayo. Iyan ang wala sa'yo. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Teacher Liu Siking, fan po ako ninyo. Hello, Boss Gu. Salamat sa suporta. Ito po ang aking pirma sa libro. Para sa'yo. Salamat po, Teacher Yung. Pwede po ba tayong mag-picture? Siyempre naman. Lumapit ka. Idagdag mo ang wechat ni Teacher Saking. Kung may mga tanong ka, diretso mo na lang siyang tanungin. Hindi mo na kailangang magtanong sa kuya mo. Sana sinabi mo agad na kilala mo si Teacher Liu. Hindi na sana ako nag-abala sa kuya mo. Salamat po, Teacher. Huwag kang mag-alala, Boss Gu. Nitong mga nakaraang araw, si Mrs. ay nag-aral magdisenyo. Hindi na siya pumupunta sa binata na yon. Oy, kuya, ikaf pala talaga. Gusto ko lang itanong, ano ang paboritong pagkain ng kapatid mo? Ako ang bahala sa pagkain niya. Huwag kang mag-alala. Oy, halika. Totoo lang. Ang amo ko, babae ang gusto. Huwag kang mag-aksaya ng oras, ha? Ngayon ko lang naramdaman na ang talino mo pala. Salamat sa papuri, Boss Gu. Ay, Leak Sinyi. Ano ba yan? Sino ba ang pinupanteya Montag? Leak Sinyi. Bakit ngayon ko lang napansin na ang ganda ng ballpen mo? Siguro may sugar daddy, kung hindi. Sa estado ng pamilya niya, paano siya makakabili ng magandang damit at magandang papel at ballpen? Hinay lang kayo sa akin. Ang suot ko, kalayaan ko yan. Ang gamit kong panulat, wala kayong pakialam. Nairita na. Tingnan niyo, nahuli siya, kaya naiirita. Ha 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 ha. Sasabihin ko sa'yo, regalo yan ng nanay ko, huwag mong gagalawin. Nanay Montag? Yung mahirap na babae sa probinsya, kaya niyang bilhin to. Kahit kaya niya, siguro. Pera yan mula sa pagbebenta ng aliw.
Nanay ko. Ang nanay ko ay si Xu Jinyu. Nanay Montag si Xu Jinyu? Si Chu Jinyu ang nakahari sa mga negosyo sa Jiangcheng. Siya lang ang may kapangyarihan at isa lang. Ang anak niyang babae, si Chu Yanhong. Ikaw? Mang-angkin ka pa ng titulo. Haha, talagan ga. May sayad ka ba? Tinapas Montag ako? Zugot. Halika, punitin niyo yan. Anong ginagawa mo? Bye-bye. Tawan mo. Babae, lumalaban ka pa? Lumalaban ka pa talaga? Hala. Buntis kang ga. Eh, Sabi mo hindi ka kinakalantari ng matandang lalaki. Pero nabuntis ka na. Tara, sabihin natin sa guro. Huwag. umalis ka. Sasabihin ko talaga sa guro. Tingnan natin kung ano sasabihin ng guro kapag nalaman na buntis ka. Baka palisin ka. Tara, Hindi totoo. Binabalaan ko kayo. Huwag kayong magsinungaling. Naniniwala ba kayo? tigil. Binibining Chu, anong ginagawa ninyong tatlo? Binibining Xu, bakit ka nandito? Ayos ka lang? Huwag kang matakot. Huwag niyo sasabihin sa guro na buntis siya. O kung hindi, gagantihan ka o kayo. Alles. Swerteng-swerte kan gayon. Gusto kong malaman ng buong eskwelahan na buntis ka. Diretso kang matatanggal sa paligsahan. Sira na lahat, itapon mo na. Bibilhan kita ng bago. Regalo sa akin to ni Mama. Hindi pwedeng itapon. May sasabihin ako, pero baka hindi dapat. Hindi mo ba naisip? Kung bakit? Ang tagal bago ka nakita ni Mama? May sasabihin ako, pero baka hindi dapat. Hindi mo ba naisip? Kung bakit ang tagal bago ka nakita ni Mama? Ikaw naman durukot, ginastos ng pamilya ko ang lahat, para hanapin ka. Hindi mo talaga hinanap si Litsingi, at hindi mo rin siya minahal. Tulad mong may pangalan. Ang dali-dali mong makita ang tulad naming maliit na tao. Sandali lang yan. Yan Ran, huwag mong pansinin ang sinasabi niya. Talagang hinanap ka ni Mama. Mama, naniniwala ako sa'yo. Sa tutulong. Ampon ako ani Mama. Pero, trabaho lang ang nasa isip niya. Sa loob ng maraming taon. Hindi ko siya narinig na magkwento tungkol sa'yo. At hindi ko rin siya nakita na hinahanap ka. Pero, ang dami ng regalong binigay sa akin. Kung hindi ka bumalik, hindi ko malalaman na para sa'yo pala ang mga yon. Kahit inampon ako ni Mama. Pero, hindi ko naramdaman ang pagmamahal niya. Trabaho lang ang nasa isip niya. Mahalaga sa kanya ang imahe. Siguro. Inampon niya ako para lang magmukhang. Mabuting ina. Siguro, nag-guilty lang siya sa'yo. Pero hindi ka niya mahal. Ete, huwag kang malungkot. Mahal ka ni Mama. Anak ka niya sa dugo, busi lang talaga siya sa trabaho. Nanay, nakita ko ng hindi sinasadya. 8 Naya. Itinapon ang mga regalo mo. Sendong, ayaw tanggapin ni nanay. Galit ba siya sa akin dahil sa mga regalo ko? Anong gagawin ko, nanay? Hindi ba't mag-aranga KNG? Blind date para kiit? Bakit hindi? Ako na lang ang bahala. Magkasundo naman kami. Alam ko kung anong gusto ni Ed. Sige, ikaw na ang bahala. Liksenyi. Maganda ka na. Umalis ka na sa probinsya mo. Li Xinyi. Mahal kita. Yihong, kuya. Ano nang ginagawa mo?
Xinyi, simula pa lang ng pagpasok mo, gusto na kita. Mahal ka o ang atamontak. Tumigil ka. 2 taon kitang nililigawan, hindi ko masabi. Ngayon, sasabihin ko na, mahal kita. Maging tayo na. Si Yihong pala ang may gusto sa'yo. Siya pa naman ang... Poging Campus Hartfrab natin. Sagutin Montag na siya. Xinyi, narinig kong may gusto ka rin sa akin. Kaya naglakas loob akong magtapa. Pwede ba tayong maging magkasintahan ngayon? Ay, Yihong kuya, ang pogi mo talaga. Hanga ako sa'yo, pero hindi yon pagmamahal. Ayoko, hindi. Good friend, kademaw. Bigyan mo lang ako ng dahilan. Bakit ayaw mo sa akin? Ako. Kasi akin siya. Hindi ka naman niya, kuya. Salamat sa pagsagip mo, hindi ko alam kung... Tara. Kung ayaw mo, diretsuhin mo na. Hindi ba't madali lang yon? Tama na ang panonood, umalis na kayo. Miss Sue, Yihong kuya, ginawa ko naman ang lahat. Pero si Lee Sinji, hindi kanya pinahahalagahan. Niloloko ka pia. niloloko ako? Magkasintahan pala sila. Pero nagpapanggap na magkapatid. Niloloko ka, ginagago ka. At itinapon pa sa basurahan ang maingat mong piniling regalo. Litsinyi, sayang ang pagmamahal ko sa'yo. Magtulungan tayo. Paktat ambal. Bakit ako makikipagtulungan sa'yo? Kaya ko naman kunin siya mag-isa. Kaya ko pa rin siyang bawiin. Ikaf lang? Yung kanina. Siya ang bilyonaryong si Gu Hansong. Huwag kang mag-alala. Bilyonaryong si siya. Ang nanay ko, isa ring mayamang negosyante sa Jiangcheng. Tulungan mo akong paghiwalayin sila. Liksinyi ay sayo. Si Hansong kuya ay sa akin. Nagsiselos ka. Hindi. Ginoong Gu, nasunog ko na ang banner, yung hinihingi nyo dati. Yung basic design textbook, nakuha ko na rin para sa'yo. Hindi mo na class fashion design para sa mga baguhan. Basic design. Mag-aaral ka ng design? Sino ang mag-aaral? Binili ko ito para sa'yo, mahalaga ang mga basics. Ginoong Gu, alis na ako. Ginoong Gu, alis na ako. Talagang nagsiselos ka. Gusto mong matuto ng design? Mama, kaawa ka sa akin, pwede kitang turuan. Sinong nagsabing gusto kong matuto? Para sa'yo ito, mahalaga ang mga basics. Pagbutihin mo. Yung susunod na design competition. Huwag kang matalo. Kung hindi mo siya gusto, bakit hindi mo diretsahang tanggihan? Ako. Sinabi kong gwapo siya. Sinabi kong magaling siya. Para sa'yo lahat yun. Alam kong nanonood ka sa tabi. Gusto ko lang makita kung ano nang magiging reaksyon mo. Ano? Und si Liksinyi. Ano, may problema ka? Huwag kang mag-alala. Alisin ko ang anak niya. Okay lang, gusto ko ng may anak. Hindi ko makukuha. Walang sinuman ang makakakuha. SA hinaharap. Patuloy na panatilihin ang persona ng tunay na pagmamahal ni Litsingi. Tinanggihan niya ako. Paano pa ako? Mabuti nang tinanggihan ka niya, mas maganda ang susunod. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Sunod na kayo. Pumunta kayo at magdit kay Liksinyi. 8 Hong. Kaya ba namin?
Hindi na, gawin nyo lang ang usual nyo. Ganon lang. Tandaan niyong sabihin kay Litsingi na inayos ng nanay ko na kayo ang pumunta. Kami kapag nakikipagdate, nasa kama lang. Inaasahan ko ang performance nyo. Galingan niyo. Hindi ko kayo pababayaan. Si. Ano ba alam ang bata? Hindi pa nakakita na nagmamahalan. Ito ang reaction ko. Leonan. Yun. Bakit ka pumunta sa school? Hindi ba dapat sumasali ka sa designer competition? Nakikita ko. Mahalaga sa iyo ang competition na ito. Espesyal kung inihanda ang mga gamit mo sa pagdidisenyo. Nasa kotse lahat. Paano mo nalaman na kailangan ko ito? Salamat. Hansong. Ikaw na naman. Boss Gu, nahanap ko na ang mga bodyguard na hinahanap mo. Nandito na sila. Tingnan mo, Tak. Bodyguard. Opo, madam. Simula nang pumunta ka sa school, si Boss Gu ay hindi makatulog at kumain ng maayos. Naghanap ng mga top bodyguard mula sa bansa. Madam, ang pagmamahal ni Boss Gu sa iyo ay hindi pa nangyari dati. Madam, dapat mong pahalagahan si Boss Gu. Napakabuting lalaki. Lumapit kayo. Sa hinaharap ito, ang magiging ang babaeng dapat protektahan. Kumusta po? Kami ay ipinadala ni Boss Chu. Kung walang pahintulot ng binibini, kahit ang hari ng langit ay hindi makakapasok. Atek Su. Walang kwenta. Hinahanap ko ang et ko. 8. Ako to. Ete, huwag ka nang mag-drawing. Samahan mo akong makipagkita sa ilang tao. May ipinag-ayos si nanay na blind date para sa'yo. Yitset, malapit na ang kompetisyon. Pakisabi na lang sa kanila na hindi ako pupunta. Isang mabilisang pagkikita lang. Huwag mong sayangin ang pagmamahal ni nanay. Para sa'yo. Tara. Hindi pa ako tapos mag-drawing. Hindi na ako sasama. Tara na. Ate, tama ba ang napuntahan natin? Ganda, tama. Dito mismo, pinapunta kami ng nanay mo para makipag-blindete sa'yo. Para hindi masayang ang oras mo. Pinagsabay kaming tatlo. Ano ba ang ibig sabihin ng nanay ko? Ganitong klaseng tao ang ipinag-date sa akin. Hindi ka rin alam. Akala ka puro gwapo. Pakitang tao mo na lang, tapos umalis ka na. May gagawin pa ako ngayon, hanggang dito na lang. Inuman muna. Hanggang dito na lang. Niluloko mo ang ba kami? Hindi. Binigyan ka namin ng respeto dahil sa nanay mo. Naglakbay kami ng malayo para makita ka. Alisin ang bata sa tiyan niya. Alis ka na lang basta. Ano ba ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hong, huwag kang matakot. Kuya, huwag na. Siya ay anak ng tekon na si Tsujinyo. Kung may mangyaring masama, mahihirapan tayo. Umalis na tayo. Nakita kong may kinuha siyang litrato si MS Chu. Wala na tayong dapat gawin. Tama na, huwag nang manakit. Sila ay bisita ng nanay ko. Paalisin na natin sila.
Ate, Pasensya na, hindi ko dapat dinala ka rito. ano ang nangyari kay ate? Dalhin natin siya sa ospital. Bilis. Okay ka lang? Okay lang ako. Ano ba ang ginagawa ng mga bodyguard na yan? Hi. Ako ang nagbawal sa kanila na pumasok. Hindi kasalanan nila. Doktor, Kumusta ang aking manugang? walang problema sa sanggol, di ba? Okay lang ang pasyente. Nagkaroon lang ng kunting paggalaw sa tiyan. Magpahinga lang na maayos, gagaling din yan. Pero mali ang posisyon ng bata. Maaring malaglag anumang oras. Sa susunod, siguraduhing laging mag-ingat. Mamaran. Okay ka lang, Bea? Sobrang busi sa trabaho si mama. Nahuli siya, Ed. Ako'y inampon ni mama noong bata pa ako. Pero trabaho lang ang nasa isip niya. Siguro inampon niya ako. Para lang magmukhang mabuting ina. Ma, talaga bang nagmamalasakit ka sa akin? Nagkulang ako bilang ina. Sa hinaharap, hindi ko nahahayaang lumapit pa. Ang mga lalaking yan sa iyo. Ma, wag mo na akong ipakilala sa mga mayayamang binata. Ang mga bagay na hindi ko naranasan noon, hindi ko na kailangan ngayon. Tara na, Lola. Mama. Paumanhin. Ako ang may kasalanan, hindi ko naasikaso ng maayos. Kaya nasaktan ang Ed ko. Hindi kasalanan mo. Ako ang hindi naging mabuting ina. Magawin ka. Bakit ka tumigil? Bakit ganyan ang suot mo? Bunso, Para sa'yo lang naman ako. 5 na lang ang araw. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Mag-aral at mag-drawing ng mabuti. gawa ba ito ng isang maestro? Dagdagan mo ng konting alon. Ganito dapat ang pagguhit, di ba? Pwede nating subukan ng ibang disenyo. Mas magiging kakaiba ang dating. Tapos na. Maganda ba? Kumpleto na. Nakuha ko na, nakuha. Sa wakas, natapos din. Hay, bigyan mo muna ako ng kopya, ipiprint ko. Hindi pwede. Anong balak mo? Gawa ni Designer Xu, itatago ko to para pag-aralan. Para sa susunod, ako naman ang iyong idolo. Ang yabang mo. Regalo ko para sa'yo. May ear tracker ito. Kahit saan ka pumunta, mahahanap kita. Ikaw ang walang hanggang coordinate sa buhay ko. Hoy, saan ka natuto ng mga cheesy lines na yan? Haha, Dapat sinanay ko pa to sa bahay. isip, parang relo ng bata. Bigay mo dito. Bukas na ang kompetisyon. Handa na Bea kayo?
Nandito mismo ang pinakamakapangyarihan sa Jiang City. Mukhang magiging interesante ang laban ngayong taon. Presidente Xu, maligayang pagdating. Pasensya na at hindi ko kayo nasalubong. Huwag. Presidente Huang, huwag kayong mag-alala. Nandito ako para mag-anunsyo ng isang mahalagang bagay. Presidente, pwede ba akong makausap ni Presidente Xu? Alam Montag BA kung sino si Presidente Xu? Hindi kapwede. Hindi ko sinasabing huwag mong ipaalam. Ayokong malaman ng lahat na anak kita. Baka maging biased ang mga hurado sa gawa ko. Ayokong manalo sa ganitong paraan. Gusto kong sa sarili kong kakayahan. Magaling. Talagang anak kita. Presidente Xu, ano yang ipapronounce mo kanina? Nandito ako para humanap ng talento. Pagbutihin ninyong lahat. Sige po, Presidente Xu. Naku, magsisimula na ang kompetisyon. Hindi pa kayo alis? Bilis, Yang Master Chan, nalaman lang namin. Ang kompetisyon sa Jiang University ay palaging sponsor ng pamilya Gu. Pero hindi kailanman dumalo si Boss Gu. Anong kinalaman noon sa pagdalo ngayon? Asali si ate sa laban. Ang ibig sabihin ni Songer, kung dumalo tayo ngayon, malalaman ng lahat. Ang relasyon natin kay Tsini, maapektuhan nito, ang pagmamarka ng mga hurado sa kanya. Hindi ba mas maganda yun? Tiyak na hindi nila bababaan ang grado ni ate. Dahil dyan, lalo tayong hindi dapat pumunta. Gusto ni Tsini na sa sarili niyang kakayahan siya manalo. At naniniwala akong kaya niya. Libin, kumusta na ang mga preparasyon? Gu, nagpadala na ako ng mga tao para magtrabaho ng buong gabi. Handa na ito matagal na. CJ, Hindi. May tinatago pa ba kayong dalawa sa akin? Binibini ang USB ni Lixeni. Napalitan ko na. Mga bisita, mga leader, mga hurado, at mga kalahok. Magandang araw sa inyong lahat. Gu Hansong, bakit wala pa siya? Ayaw na ba niyang panoorin ang kompetisyon ko? Mga kagalang-galang na leader at mga hurado, magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang huling kalahok, Li Tsini, para sa kanyang presentasyon. Magsisimula na ang palabas. Toto BA. Ang galing naman. AI voiceover, walang makakapansin. Naghanap pa ako ng hacker para maglagay ng virus sa USB. Hindi talaga ito mapapatay na video. Ang kapal ng mukha mo. Buong puso kitang minahal. Tapos nagdadalang tao ka pa sa iba at ipinagsigawan mo pa. Wala kang hiya. Yihong, ano ang sinasabi mo? Tumigil kayo. Tahimik. Ma, ano ang ginagawa mo? Ang dinadala mo ba ay hindi anak ni Gu Hansong? Ma, huwag nating ipahiya ang sarili natin. Pakinggan muna natin ang sasabihin ni Ed. Ano ba talaga ang nangyayari? Bigyan mo ako ng paliwanag ngayon din. Principal, hindi ko alam ang nangyayari. Hindi akin ang EFSP. Paano ka naging estudyante ng Jiang University? Ang kapal ng mukha mo. Magbuntis bilang estudyante. Ipinagmamalaki mo ba? Sa harap ng maming tao, ikaw ay pinahiya ang paaralan. Ekskomulgado ka na. Simula ngayon, wala ka ng karapatang sumali sa kompetisyon. Lumabas ka na ng Jiang University ngayon din. Principal, hindi ganito ang totoo. Lumabas ka na. Hayaan mo siyang magsalita. Sige, Xu. Li Tsini, kung may sasabihin ka, sabihin mo na, bilang estudyante. Kung mapatunayang buntis ka, kailangan kang paalisin. Principal Huang, ano ang patakaran ng paaralan na nagsasabing dapat ma-expel ang buntis? Ang nilalaman ng video ay hindi totoo. Hindi ako nagbenta ng sarili ko. Wala akong relasyon. Kay Deng Yihong, Inanggihan mo ako dahil buntis ka na. Di ba? Gutolo. Ngayon na tayo alis, pagdating natin, dapat nakatayo na si Mrs. sa entablado.
CJ. Para kay Mrs. Isang sorpresa. Ang pagtanggi ko sa'yo, walang kinalaman sa pagbubuntis ko. Ayoko lang talaga sa'yo. Kapag hindi mo nakuha, sisirain mo ba? Ikaw ba ang may gawa ng mga video na ito? Ikaw ba ang gumagawa ng chismis? Anong tsismis? Hindi ba totoo na buntis ka? Leaks ni SA video. Aminado ka ng buntis ka. Lumayas ka sa Jiang University. Huwag ka nang magpahiya dito. Eh, voice yun, hindi mo ba alam? Dapat ka mag-university president. Ikaf. Tama. Buntis ako. Ang galing mo ah. Pero, may kasalanan ba ako sa pagbubuntis? Una, legal age na ako. Pangalawa, tiningnan ko na ang school rules, walang nakasaad na. Matatanggal ka kapag buntis. Bakit ako matatanggal? Pangatlo, buntis ako. Magiging nanay na ako, isang bagay na dapat ipagmalaki. Anong kasalanan ko? Hindi nakakahiya ang pagbubuntis. Pero ang dinadala mo ay anak ng lalaking hindi mo asawa, pakikipagrelasyon sa iba. Iyon ang nakakahiya. Ang ama ng anak ko, hindi siya lalaking hindi ko asawa. E di ipakita mo ang ama ng bata, para makita namin. Sa tingin ko, hindi mo nga alam kung sino ang ama. NG Bata Montag. Ako ang ama ng bata. Pasensya na, nahuli ako. Ako ang ama ng bata. Si Go Hansong, bilyonaryong CE, ang ama ng bata. Si Lixin ang asawa ko. Anong nakakahiya kung buntis ang asawa ko? Pono nangyari to? Kayong dalawa ang gumawa ng tsismis sa hipag ko. Hindi kami, sabihin mo. Sino ang nag-utos sa inyo? Hindi ako, hindi kami. Kayong dalawang gag, hinamak nyo ang et ko. Mga Tauhan. Dalhin nyo sila at pagdusahin. Mamaran, sisiguraduhin kong malaman ang totoo at may balik ang dangal mo. Principal, pwede na ba ako magpatuloy sa paligsahan? Siempre naman, Madame Presidente. Paumanhin, nawala ang lahat ng kanyang disenyo. Paano siya makakasali? Sino nagsabing kailangan ng disenyo para sa paligsahan? Nag-utos na ako. Nagawin ang kanyang mga disenyong damit. Ito ang kanyang likha. Madam, magbihis na po kayo. Maganda ang disenyong damit, pero mas maganda ang nagdisenyo. Pinakamahusay na disenyo sa buong paligsahan. Kung bibigyan ito ng mababang marka ng mga hurado, bulag sila. Kailan ito pwedeng i-mass-produce? Gusto ko rin ng damit na ito. Kuya Hansong, talaga bang si ate ang nagdisenyo nito? Meron bang draft? Patingin naman, gusto kong matuto. Ito ang mga kopya ng orihinal na disenyo. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo. Ito ay isang paligsahan sa disenyo ng damit na hindi pa nagaganap dati. Mga hurado, pakibigay na ang inyong marka. Lahat perfect score. Ito ang pinakamataas na marka sa kasaysayan ng Jiang University. Nakita, Lixin. Ikaw ang nagwagi sa 2,024 Fashion Design Competition ng Jiang University. Binabati kita, natupad na ang iyong pangarap. Buti na lang nandyan ka. Tahimik muna kayo, may sasabihin si President Su sa inyo. Si President Zhu po. Gusto kong ipahayag ng seryoso ang isang bagay. Siya ang aking anak na nawala sa akin ng matagal. At siya rin ang tanging tagapagmana ng pamilya Zhu. Kung may mang-api pa sa kanya sa hinaharap. Kalaban niya ang pinakamayamang pamilya sa Jiangxi. President Su, Miss Xu, nakamali ako. Wala akong mata. Patawarin MOAKO na yon. Kanina ko pa gustong ayusin ka, tapos ikaw pa ang lumapit. Tama Ziyanran.
Hindi ka karapat-dapat maging presidente ng universidad. Hindi ka kwalipikado. Ikaw ay isang peste sa paralan. Tinanggal ka na. Umalis ka sa Jiangcheng ngayon din. Patawaran mo ako ngayon, President Su. Huwag, President Xu. Yan ran. Kahit ano pa ang tingin mo sa akin bilang ina, gusto kong sabihin sa iyo na sa lahat ng mga taon, hinanap kita ng husto. Ikaw pa rin ang pinakamamahal ko. Okay na. Ngayon, oras na para tuparin mo ang iyong pangako. Natanggap mo na ang pagkilala ng lahat. Ang regalo ko sa iyo at kalahati ng shares ng pamilya Tsu. Kailangan mong tanggapin ito. Toto ba? Binibini. Ito ay kalahati ng shares ng pamilya Su. Akin tanggap po. Mulang gayon. Ikaw na rin ang magiging tagapamahala ng pamilya Su. Kapag nagretiro na si Su, ikaw na ang magiging pinakamakapangyarihan sa Jiangcheng. Congratulations, 8. Hinaharap. Sana'y tulungan mo kami. Ito ay regalo ng iyong ina. Tanggapin mo na. Salamat, Mama. Magpapalit na lang ako ng damit. Ate, tulungan kita. Sabay tayo. Esan, bitawan mo ako. Hindi Montag inasan, liksini. Bumalik kami. Suyan Hong. Ikaw pala ang nagpapahirap sa akin. Ngayon Montag lang na-realize. Medyo huli na, di ba? Katulat Montag. Kapatapakeng makuha si Wansong. At ang pagmamahal ni Mama. Ang tagal na nila, bakit hindi pa sila bumabalik? Nawawala ang iyong madam at si Miss Su. Malamang. Nakidnap. Ipadala agad ang lahat ng tao para hanapin sila. I-lockdown ang Jiang University at ang buong Jiangcheng. Hukayin ang lupa, hanapin sila. Kailangan natin silang mahanap. Si. Pwedeng i-track ang relo ni Xinyi. Itinuring kitang tunay na kapatid, bakit mo ako pinahama? Simula nang bumalik ka, ikaw na lang ang nasa isip ni Mama. Binigyan ka ng kalahati ng shares at ipinamana pa sa iyo ang pamumuno. Bakit? 20 taon akong nag-alaga sa kanya, ako ang tumulong. Sa negosyo ng pamilya. Bakit nang bumalik ka, bigla na lang ibinigay sa iyo ang lahat? Pati si Guhansong. Bakit ka nagdadalang tao sa kanya? Sa akin siya dapat. Ngayon, ninakaw mo siya sa akin. Ngayon, kasama ng anak mo, pupunta ka sa impyerno. Nababaliw ka na. Muntik mo kaming mapahama. Dinukot namin siya para makuha ang pera. Lumayas, hindi para patayin siya. Tama, ate. Ayaw na naming makipag-away sa Chu at Gu. 3 kayo, patayin niyo siya ngayon. Si. Pero magkano ibibigay mo? Kung mas malaki, ay sa ransom ng Gu at Chu. Sundin ka namin. Pera lang yan. Marami akong pera. Nalaman na ang video sa USB ni Chu. Oo. Si Second Miss ang nagpagawa ng AI voice. At pinalitan ang USB ni First Miss. Hinala ka o. Baka si Second Miss ang nakidnap sa kanya. Nahanap na ang lokasyon. Nandoon sa warehouse, lipad na. I freeze on assets and I second miss. Boka, magpapatay siya. Si. Kung may pera ka, zilik sinyi es ayona. Kung wala, humingi ka sa nanay mo. Anong account number? Naka-freeze lahat ng assets mo. Nalaman na ng nanay mo? Oy,
Ma. Nakidnap kami ni Ete. Humihingi sila ng pera. Nasaan kayo? Magano? Ibibigay ka o. 1 billion cash. Kalahating oras o patayin namin. Sige, pakisabi kay Yanran. Gusto kong marinig boses niya. Ma, tulungan mo ako. Mabilis ang oras. Kung wala sa kalahating oras, hindi mo na. Narinig ko boses niya. Bilis, biyeh tayo. Humingi ng ransom si Hansong. Kukuha ako ng pera, ikaw bahala diyan. Gaano pa katagal? Malapit na. Hindi siya dapat mabuhay. Huwag galawin, wala pang ransom. Kung mabubuhay siya, hindi na ako makakabalik. Patayin niyo na ako hostage. Sa inyo na lahat ng ransom. Kung magsasalita ka pa, papatayin kita. Na-freeze na ang lahat ng assets mo. Tiyak na laman ng nanay mo na ikaw ang nagkidnap. Kaya niya na-freeze ang assets mo. Ganyan ka lang, karapat dapat ka bang maging hostage? Talyan Montag Zia. Babaguhin ko na ang oras. Sa loob ng 0 minuto, dapat nandito na ang pera. Gavin Montag na. Boss Goo. Okay ka lang. Hindi ako tinamaan. Eri. Yanran, okay ka lang? Ma, okay lang ako. Okay din ang bata. Buti naman at okay ka. Itinuring kita parang tunay kong anak. Tapos ganyan ang gagawin mo sa akin? Balak ko pa sanang ibigay sa'yo ang kalahati ng shares ng Chu family para magkasama kayong magkapatid sa pamamahala. Pero ginawa mo ito. Ma, nagkamali ako. Ako ang nasaktan sa ate ko. Ako ang laging nagpapagulo sa inyong dalawa. Ma, huwag mo na akong tawaging anak. Simula na yon. Hindi na tayo mag-ina. Ma, pasensya na. Nagkamali ako sa'yo. Hindi kita sinisizi, anak. Tanong lang kita. Mahal Montag ba si Gu Hansong? Salamat sa pag-alaga at pagpapasaya mo kay Yanran. Simula ngayon, handa ka bang ipagpatuloy ang pagprotekta sa kanya? Siyempre naman. Biyanan, Lumuhod ka. Huwag kang kikilos. Pingping. Anan. Tingnan niyo kung sino to. si Papa. Mahal kayo ni Papa. Pingping, Anan. Ang tagal ninyong kasama ni Mama. Ngayon naman ay kasama ni Papa. Tatlo, dalawa, isa. Cheese. Aalis na ako. Paalam.
Patapos na ang graduation picture, bakit wala pa silang isa? Hindi sumama. Mama, 某当5岁长。霍先生，我有些口渴， Nandito na kayo. 倒杯水吗？ Mama, yakap. Baby, bumaba muna tayo, may sasabihin si Papa at Mama. 'Sini, pakasalan mo ako. Malaki na ang anak natin, paano ako hindi magpapakasal sa'yo? Mahal, may utang pa ako sa'yo, isang kasal. Maligayang binyag at pagisang dibdib. Cheese.